May kasabihan na kapag swerte ka sa asawa, malas ka naman sa biyenan. At kung swerte ka sa biyenan, malas ka naman sa napangasawa mo. Natuon si Leia sa unang pagpipilian kung saan nakapangasawa siya ng isang responsable at maalagang lalaki. Ngunit merong mata pobre at intrimitidang biyenan, kung saan lahat na lang ng kanyang gawin ay may napupuna. Dahil ayaw paalisin ni Luz ang anak niya sa poder niya, nanirahan ang mag-asawa kasama siya, na naging bunga ng mas malalang kaguluhan na dumating pa sa puntong kinakailangan pa ang itim na mahika para pigilan ang pagmamahala ng dalawa. Magagawa kayang maisalba ang pag-iibigan kung kinakailangang pumili sa pagitan ng ina at asawa. Ay, ano ba yung ginagawa mo sa bata? Bakit mo naman nilabas ka agad yan? Sinabihan na kitang bawal ilabas ang sanggol hanggat hindi pa nag-iisang buwan, hindi ba? Sinasama mo sa kamalasan mo ang apo ko eh. Hay, kapag wala talagang kwenta ang babae, nadadamay ang bata. Akin na nga ang apo ko. Papaarawan ko lang sana si baby, ma. Ang sabi kasi maganda ang pagpapaaraw sa mga sanggol kapag ganitong umaga. Yung anak naman po ni Jessa, inilalabas naman po niya kahit wala pang isang buwan ng baby niya. 3 weeks naman na po si baby. Kahit na, hindi ka na naman nakikinig sa mga pamahiin namin eh. Saka, wag mo nga ako matawag-tawag na mama. Hindi pa kayo kasal ng anak ko. Hindi pa kita tanggap. Baka marami pang mangyari. Naanakan ka lang at nanay ka lang ng apo ko. Matagal naman na po kami nagsasama ni Steve. Aba kahit na, marami pang pwedeng mangyari. Bata pa ang anak ko, baka mas makakilala pa yun ng mas matinong babae kesa sa'yo na nagpabuntis ng maaga. Kaya hayan, anong nangyari sa'yo ngayon? Halatang wala kang pinag-aralan at nagiging pabigat ka sa anak ko. Ewan ko ba dyan kay Steve? Bakit ba naman sa dami ng babae ikaw pa talaga ang pinatulan? Sana naman po bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Ginagawa ko naman po ang lahat para lang matanggap ninyo. Hay, hindi yun mangyayari. Kahit na kailan, hindi. Masyado kang ilusyonada. Bakit ikaw ang gumagawa niyan, mahal? Dapat hinintay mo na lang ako umuwi kung hindi pa naman nakapagluto ng pagkain. Nagpahinga ka na lang muna sana. Tulog ba si baby? Oo, mahal. Kapapatulog ko lang. Hindi pa nga ako nakakapaglinis ng kwarto. Saka nakakahiya naman sa pamilya mo kapag hindi ako kumilos dito sa bahay. Ayoko naman na may marinig sa nanay mo. Baka sabihin nun na inaabuso kita at wala akong kwentang asawa. Hindi na nagsalita si Leia dahil ayaw niyang humaba pa ang magiging usapan nila. Hindi rin naman niya matatalo pagdating sa bungangaan ang biyenan dahil masyadong matabil ang dila nito. Kinagabihan, habang naghahain ng pagkain si Leia, dumating ang kanyang asawa at humalik ito sa kanyang pisngi. Hindi napansin ni Leia na habang nagsasalita sila ay naririnig pala siya ng biyenan niya. Nalaman niya lang ito noong narinig niya ang mahinang pagtawa ng may pang-iinsulto. Nang lingunin niya, nabakas sa mukha ni Luz ang dismaya. Nakangiwi ang labi nito habang nakataas ang isang kilay. Ay sus! Gusto mo na naman magpaawa sa anak ko? Anong gusto mong isipin niya? Na kinakawawa ka rito sa bahay? Ni hindi ka nga namin pinapakilos dito eh. Bakit kung umasta ka ang akala mo ang dami mong nagagawa sa bahay? Kung yung anak mo nga hindi mo maalagaan ng maayos, yan ang mahirap kapag babaeng walang alam sa gawaing bahay. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Kasi po sa tuwing kikilos kayo sa bahay, para pong nagdadabog kayo. Kaya po hindi rin ako mapakali kapag hindi ako kumikilos. Oh, nakita mo na ang inaasta ng asawa mong bastos. Sumasagot na sa akin. Baka nakakalimutan mong nakatira kayo sa bahay ko. Aba, huwag kang aasta rito na kung sino ka ha. Isa ka lang sampid dito sa pamilya namin. Ma, wag mo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Luz. Asawa ko siya eh, at nanay siya ng anak ko. Hindi siya sampid sa pamilyang to. Ginagawa naman po niya ang lahat para lang matanggap niyo siya eh. Nakita mo na ang epekto ng babae na yan sa'yo? Nagiging sutil ka na at marunong ka na ngayong sumagot sa akin. Bahala nga kayo dyan. Basta ayoko sa babae na yan. Wala akong pakialam kahit nanay pa yan ang apo ko. Palalayasin ko yan dito kapag gusto ko. Galit na umalis si Luz sa harapan ng dalawa. Dismayado ang pakiramdam niya, lalo pa at mas kinampihan pa ng anak niya ang asawa nito kaysa sa kanya na ina nito.
Dahil sa inis ni Luz, lumabas siya kung saan niya naabutan na nagkukwentuhan ng mga kumari niya. Oh, bakit mukhang stress na stress ka naman? Parang napapadalas naman yata ang pagsisimangot mo nitong mga nakaraang araw. Sinong hindi sisimangot kung nakikita mong nagiging bastos ang anak mo dahil sa babae niya? Mukhang naiimpluwensyahan ng mali ng babaeng yun ng anak ko eh. Nakakadismaya lang, Mare. Bakit kasi hindi mo papabukurin? May trabaho naman ang anak mo. Baka naman makakuha na sila ng upahan nila. Siguro naman dapat hindi na sila dyan nakatira dahil may asawa na siya. Hindi pwede. Ano, gusto mong hindi na ako mabigyan ng pera ng anak ko at ibigay na lang lahat sa babaeng yon? Aba, ang swerte naman niya. Magiging palamunin lang siya ng anak ko, tapos magpapakasarap lang siya sa buhay niya. Hindi ako papayag. Bahala siyang magtiis sa bahay at maranasan ng impyerno. Hindi ba pinili niya yan? Naglandi siya at nagpabuntes kaya magtiis siya. Ikaw rin naman ang nagpapakahirap sa sitwasyon nila. Bagong panganak yan. Alangan namang pagtrabahuhin mo kagad, ni hindi pa nga nag-iisang buwan. Basta, hindi ako papayag na lilipat sila ng bahay. Mamaya ang anak ko pa ang mag-asikaso sa tamad na yun. Kawawa lang din ang apo ko. Kung makakagawa lang ako ng paraan para lumayas talaga siya sa pamamahay ko gagawin ko. Basta iiwan niya ang apo ko. Nararamdaman ko na magiging irresponsable lang siyang ina. Hindi matigil ang pagbubunganga ni Luz patungkol kay Leia. Lahat na ng klase ng paninira na nakikita niya sa manugang ay sinabi na niya. At kahit paanong pilit ng mga kumari niyang payuhan siya, wala ni isa sa kanila ang pinakinggan niya. Lumilipas ang mga araw, nagpapatuloy si Luz sa pagbubunganga kay Leia at ang pangmamaliit niya rito. Habang si Leia naman ay hindi na kumikibo. Hay, nako. Heto na naman, ang kalat na naman ng bahay. Ano ba naman yan? Wala man lang nagwalis. Diyos ko naman. Ako na lang nang ako ang kumikilos dito sa bahay. Anong akala ninyo, may katulong kayo? Masyado kayong napakasenyorita. Hindi kayo prinsesa sa bahay na ito, ha? Kumilos din kayo, hindi palaging tulog ang inaatupag. Ano ba yan? Dinadala hanggang dito ang pagiging batugan. Kawawa naman ako. Nagising si Leia dahil sa boses ng biyanan niya. Tiningnan niya pa ang anak niya na natutulog pa rin. Dahil sa pagdadaldal ni Luz, napilitan si Leia na tumayo kahit napakiramdam niya ay babagsak ang katawan niya. Nakakaramdam siya ng hilo dahil hindi siya masyadong nakatulog. Dahil noong gabi na yon, nag-asikaso siya ng mga gamit sa bahay at napuyat din sa pag-aalaga ng anak niya. Maingat na lumabas si Leia at naabutan ng biyenan niya na nagdadabog sa pagpupulot ng mga gamit sa sahig. Mga damit yon ng mga anak ni Luz. 3 ang anak niya at si Steve ang panganay. 15 anyos naman ang bunso. Tulungan ko na po kayo, Ma. Ako na po dyan. Ay sos! Kung hindi pa ako magagalit at magsasalita rito, hindi mo pa maiisipang gawin yan? Kailangan pa palaging utusan? Dapat ba palagi mong naririnig ang boses ko para kumilos ka rito sa bahay? Para kang hindi babae, ano? Gusto mo palaging makalat ang bahay? Naglinis na po ako kagabi. Hindi ko naman po alam na magkakalat ng mga damit si Jenna rito. Talagang ang anak ko pa ang nasisi mo sa kaburaraan mo sa bahay? Hoy, Leia! May asawa at anak ka na. Matuto ka naman maging masinop sa bahay. Ganito karuming bahay ba ang gusto mong tirhan ng anak ko at ng apo ko? Yang kadugyutan mo, wag mong dalhin sa bahay namin, ha? Kababae mong tao, ganyan ka. Hindi naman po ako makalat, Ma. Naglilinis naman po ako ng bahay kapag kaya ko. Sa ngayon po kasi, nahihirapan pa po ako. Nakakakilos lang po ako kapag tulog si baby. Sana po, pakisabihan na rin ng mga babae ninyong anak na maglikom din po ng mga kalat nila. Napansin ko po kasi na mga gamit nila madalas ang nililigpit ko po. Kung pwede lang naman po. Ikaw ang kalat sa bahay na ito. Hanggat nandito ako, mananatiling may basura pa rin. Tumabi ka nga dyan at baka hindi kita matansya. Masaktan pa kita. Masyado ka maarte. Mag-iisang buwan ka naman ng nanganak. Noon ako, hindi naman ganyang kaarte sa'yo. Naaalagaan ko naman ang anak ko habang nakakapaglinis ng bahay. Swerte ka na nga ngayon dahil hindi kita sapilitang pinapakilos dito sa bahay Pero matuto ka namang mahiya. Paulit-ulit lang ang mga salitang binitawan ni Luz. Sa katunayan, sumasakit na ang tenga ni Leia na sumasabay din sa pintig ng ulo niya.
Nakakaramdam siya ng hilo pero isinantabi niya ito dahil alam niya na ang maririnig niya lang ay ang pag-iinarte at ang pagkukumpara sa karanasan noon ng biyenan. Nang sumapit ang gabi, naghihintay si Luz sa anak niya na lumabas ng kwarto. Nang matsyempohan niya ito na mag-isa, agad niya itong nilapitan. "Nak, may sahod ka na ba? Nakita ko kanina nag-aabot ka ng pera sa asawa mo eh." Opo ma, ito po pala ang pang-ambag ko sa bahay. Kailan po pala ang bayaran ng tuition ni Angela? Para sana maitabi ko na rin at kung magkano po. 3,000 lang? Bakit ito lang ang binigay mo sa akin? Nagtaas na raw ang sahod mo ah, kapareha sa anak ni Kumaring Lourdes. Oh, bakit ito lang ang natanggap ko? Samantalang ang kumari ko nabibigyan ng nasa 8,000 kada kinsenas. Ano naman ang gagawin ko rito? Naibigay ko na po kasi kay Leia ang iba. Tapos binili ko ng groceries natin at mga gamit ni baby. Ayan lang po ang kinakaya ko sa ngayon eh. May mga binabayaran po ako mga nautang ko nung nanganak si Leia. Pasensya na po kayo ma. Naghahanap pa ako ng sideline para may pandagdag din ako sa gastusin. Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Mas inuuna mo pa yung asawa mong bigyan kaysa sa akin. Masyado mo nang pinamimihasa yan eh. Kaya ayaw na magtrabaho niyan dahil sustentado mo. Ang kapal ng mukha ng babae mo. Dito na sa bahay ko nakatira, nakakatanggap pa ng pera. Hinahayaan mo kasi na maging hayahayan dito eh. Hindi naman yan baldado. Ma, asawa ko po si Leia, hindi siya babae ko lang. Bibigyan ko po siya ng pera dahil may mga pinag-iipunan din po kami. Huwag naman po kayong ganyan sa kanya. Kapapanganak niya lang eh. Ako nagsabi sa kanya na huwag na munang magtrabaho. Paano niya po maaalagaan ng maayos si baby kung parehas kami magtatrabaho? Gumagawa naman po ako ng paraan para makapagsustento rin dito sa bahay. Tinuturuan mo ka mo maging tamad yan. Nasa bahay na nga lang wala pang pakinabang. Malit pa ang anak niya, dapat dumidiskarte rin siya. Tingnan mo nga si Lena, yung magbababoy na dating inuutangan natin. Ayun, kapapanganak lang din nun, pero may diskarte sa buhay. May online selling nga, para hindi maging pabigat sa asawa. Tapos yung iyo, inuwi mo na rito daig pa ang prinsesa. Napakamot na lang ng ulo si Steve. Gusto pa niyang magsalita, ngunit alam niyang hahaba lang ang usapan at baka mauwi pa ito sa pagtatalo at sumama pa ang loob ng kanyang ina. Nagdagdag na rin si Steve ng 1,000 pa para lang mapagaan ang kalooban ng kanyang ina. Habang nagpapatuloy ang mga araw, nananatili ang pagiging matabil ng dila ni Luz sa kanyang manugang. Hanggang isang araw, bumisita ang mga kamag-anak nila kung saan inilabas ni Luz ang apo niya. Nakikita niyo ba? Ang ganda ng apo ko, hindi ba? Manang-mana sa lola niya. Mabuti na lang at malakas ang dugo ng pamilya natin. Tuwang-tuwa ang mga kamag-anak nila na nakikita ang sanggol dahil ito ang unang apo sa kanilang pamilya. Habang nag-aasikaso ng mga bisita si Leia, nagbibigay naman ng pakimkim ang mga bisita. Ang ilan kasing mga kamag-anak nila ay mayaman, kaya may kalakihang halaga ang ibinigay nila sa bata na dumiretso naman sa bulsa ni Luz. Nakita ito ni Leia, ngunit hindi na niya sinita. Nahihiya rin siya dahil nasa harapan siya ng pamilya ng asawa niya. Binati rin ng mga kamag-anak nila ng maayos ang itsura ni Leia at hindi ito mukhang bagong panganak na minasama naman ng biyenan niya. Paano naman yan hindi magmumukhang hindi bagong panganak? Hindi naman yan kumikilos sa bahay. Kaya magkakaroon talaga yan ng oras sa sarili niya. Ginagawa nga yung prinsesa ng anak ko eh. Imagine ninyo, 6 na araw pumapasok sa trabaho ang anak ko. Kapag day off niya, siya pa ang naglalaban ng mga damit nila. Hindi ba ang swerte niya sa anak ko? Samantalang malas ang anak ko sa kanya. Di bale, bago pa lang naman kasi sila na mag-asawa. Malamang ang lalaki mabilis magsawa kapag ganyan ang asawa. Hindi kumibo si Leia, pero may isang kamag-anak na pumuna sa inaastan ni Luz. Sinabi niya na dapat ay hindi siya ganon magsalita sa manugang niya dahil bagong panganak lang ito at mamaya ay maapektuhan pa ang mental health niya. Sasailalim pa siya sa postpartum at baka maging sanhi pa ng paglala nito ang pakikitungo niya kay Leia. Dahil sa mga naging reaksyon ng mga kamag-anak nila, nakaramdam ng pagkapahiya si Luz. Nang makaalis na ang mga kamag-anak nila, doon niya pinagalitan ng manugang. Oh, nakita mo na ang nangyari? Masyado ka nagpapaawa sa kanila? Ako pa ngayon ang napagkamalang may mali, imbis na ako ang kampihan nila.
May nalalaman pang postpartum na yan. Noon naman nanganak din ako, pero hindi naman ako naging ganyang kahina. Masyado ka lang nag-iinerte. Hindi naman po sa akin ang galing yon, ma. Pasensya na po. Kukunin ko na po si baby para po mapaliguan ko na. Tanga ka ba? Bakit mo papaliguan anong oras na oh? Bukas mo na paliguan yan at baka magkasakit pa. Ang dami po kasing kumarga sa kanya at nalawayan pa po. Alam niyo naman po ang panahon ngayon, usa po ang sakit. Ayoko naman po magkasakit si baby. Kontrausog nga yun. Ipasok mo na si baby sa kwarto. Kapag yan nagkasakit, palalayasin talaga kita rito. Palibasa walang magulang na nag-alaga sa'yo eh. Kaya hindi mo alam ang mga pamahiin na ganyan. Habang pinapagalitan ni Luz ang manugang, saka naman dumating si Steve. Bakas ang pagod sa kanya. Ano nangyayari? Abot sa labas ang usapan ninyo ah. May nangyari ba masama? Ayan, pagsabihan mo yung bubita mong asawa. Anong oras na gusto pang paliguan si baby? Eh kung magkasakit ba yan, may maitutulong siya. Wala naman hindi ba? Nakikita mo na magiging kinabukasan ng anak mo. Halatang walang alam sa pagiging inay ang babae mo. Hay, kawawa naman ang apo ko. Ganyang klase pa ng nanay ang napuntahan. Ma naman, ganyan ka na naman po magsalita kay Leia. Unang anak po namin to, kailangan pa rin ng gabay. Pareho kaming walang alam sa pagpapalaki ng bata, kaya sana naman po maintindihan nyo. Sige na Mal, sa kwarto mo na lang punasan si baby. O sige, kampihan mo pa yung babae na yan. Kaya lalong hindi natututo eh. Dahil alam niyang siya ang papakinggan mo. Ang lakas magpaawa eh. Nagpunas ng luha si Leia bago siya pumasok sa kwarto. Hindi niya kinakaya ang mga masasakit na salitang naririnig niya araw-araw. Sumunod naman ang asawa niya upang kausapin ito. Si Luz naman, nanatili lang na nakatayo sa tapat ng pinto. Inaabangan niya ang maaaring maging usapan ng dalawa. Gusto niyang malaman kung sinisiraan siya ng manugang niya sa kanyang anak. Mahal, bakit kaya hindi na lang tayo umupa ng bahay? Hindi ko na kasi kayang pakisamahan ng mama mo. Gusto ko siyang intindihin. Pero kasi wala na akong ginawang tama sa kanya. Hindi naman sa nilalayo kita sa kanya. Pero kasi mag-asawa na tayo. Baka naman pwedeng bumukod na tayo. Pwede naman niyang dalawin si baby eh. O kaya dadalhin ko dito kapag nag-day off ka. Pagpasensyaan mo na muna si mama sa ngayon. Oo, ginagawan ko na ng paraan. Inaayos ko na ang loan ko para makakuha na ako ng bahay. Naghahanap din ako ng malapit lang dito para kahit na papano makakauwi tayo rito. Salamat, mahal. Nahihirapan na kasi talaga ako. Ayoko naman sumagot dahil baka maging bastos ako. Ayoko rin naman na magkakaaway pa kayo ng mama mo. Ikaw na lang ang kumausap sa kanya kung sakali. Ayoko na magkasamaan kayo ng loob. Pero gusto ko talaga makagalaw ng maayos. Kasi pati pagpapalaki ko sa anak natin, kontrolado niya. Gusto ko naman ng gabay. Pero lahat na lang ng ginagawa ko mali. Oo mahal, huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala ha. Lahat ng usapan na yan ay narinig ni Luz. Mas lalo siyang nanggalaiti sa galit kay Leia. Hindi siya papayag na aalis sa poder niya ang anak niya, lalo na at alam niyang walang alam sa pag-aasawa si Leia. Baka mapabayaan lang nito ang kanyang apo. Kinaumagahan, maagang nagising si Luz at nakipagtsismisa na sa mga kumare niya sa labas ng bahay. Ngayon na mas lumalabas ang kasamaan ng ugali ng babae na yon. Ngayon gusto niya na umalis na sila sa bahay. Paano? Masosolo na niya lalo ang sahod ng anak ko. Kung hindi ba naman mukhang pera? Wala nang ang pakinabang. Hindi pa mabuting asawa at ina. Tapos ganyan pa? Ewan ko talaga kung saan sila pulutin kung magkataon na lumipat sila ng bahay. Bakit hindi mo hayaan, Mare? Para malaman nila kung gaano kahirap ang bumuo ng pamilya. Para sana mas matuto pa sila. Matatanda na yung mga yan. Nakagawa na nga ng bata. Kakampi ba kita o kalaban? Kasi kung hindi ka sa akin kakampi, mas mabuti pang huwag na lang tayo mag-usap. Ayoko ng toxic na tao, Mercy. Mare, hindi tayo magkalaban. Sinasabi ko lang para ma-realize nila ang pinasok nila. Kung tingin nila makakaya nilang bumukod at pagtuunan ng pansin ng pamilya nila, eh di hayaan mo. Malay mo, doon matuto si Leia kapag nakabukod na sila. Aalilain lang niya ng anak ko. Alam ko na yan. Ngayon pa nga lang kung pagsilbihan siya ng anak ko, kulang na lang isubo sa kanya ang pagkain. Kawawa lang si Steve ko kapag sumama siya sa babae na yon.
At baka mas lalo lang niyang gipitin sa pera ang anak ko. Alam mo ba na sa kanya na ibinibigay ang sahod? Ang kapal ng mukha, hindi ba? Hindi siya kumilos ng pangsarili niya para naman makapag-ambag din siya sa bahay. Ewan ko, Mare ha. Pero dapat kayo-kayo nag-uusap niyan eh. Pamilya niyo yan. Problema ng mag-asawa yan. Tapos nalalaman namin. Hindi ba dapat ang problema niyo sa bahay? Kayo lang ang nakakaalam. Mamaya pagchismisan pa ang asawa ng anak mo. Para nga malaman ninyo kung gaano kawalang kwenta ang napangasawa ng anak ko. Mukha pang malandi, tapos maluho pa. Saka ano naman kung pagchismisan siya? Matagal naman na siyang sanay sa ganun. Tingnan mo nga, halatang walang pakialam sa mga tao. Talagang ilalabas ko ang baho niya para naman kahit papano ay kapitan ng hiya. Napaka-toxic niyang tao. Ang lakas niya magpasok ng negative energy sa bahay. Iling lang ang naibigay ni Mercy sa mga sinabi ng kumari niya. Umabot sila ng pananghalian kung saan pagbalik ni Luz sa bahay ay saktong nagluluto naman si Leia. Abala ito sa kanyang ginagawa nang lumapit ang biyenan. Inoobserbahan nito ang ginagawang pagluluto ni Leia. At baka sa mukha niya na diskumpiyado siya sa niluluto nito. Anong niluluto mo? Bulalo po, Ma. Sabi kasi ni Steve na miss na raw po niya kumain ng bulalo kaya po nilutuan ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para sana nilutuan ko ang anak ko. Ayaw ko naman po na maistorbo po kayo. Gusto ko rin po sana paglutuan siya kasi paborito niya po ito eh. Paluto na rin naman po ito para po makakain na po tayo. Sige na po, Ma. Magpahinga ka na lang po muna. Ako na pong bahala rito. Ngumiwi si Luz habang nakapamewag na nakatingin sa niluluto ni Leia. Kailan pa naging paborito ng anak ko ang luto mo? Patib nga ako kung anong klaseng pagluluto ang ginawa mo dyan. Ay, ano ba lasa niyan? Bakit ang pangit ng timpla? Ako na nga dyan, doon ka na. Pati ba naman simpleng luto lang, hindi ka pa marunong? Ganitong pagkain bang ipapakain mo sa anak ko? Ibang klase ka talaga. Ano po bang problema sa luto ko? Tama lang naman po ang timpla ko. Dahil noon pa naman po ganyan ko nalutuan si Steve. Ano po bang kulang? Para po matuto rin ako. Hindi na. Bantayan mo na lang ang anak mo kaysa nandito ka. Wala ka namang alam sa pagluluto, nangunguna ka rito sa kusina. Ay, naku naman. Ano na lang klase ng buhay ang mararanasan ng anak ko at ng apo ko sa'yo? Kakawawain mo lang sila. Pinilit ni Leia na siya na lang ang magluto ng ulam para makapagpahinga na rin ang biyenan. Alam niya kasi na kapag ang biyenan niya ang nagpatuloy sa pagluluto, wala na siyang ibang maririnig maghapon kundi ang sermon nito. Pagsasabihan na naman siyang walang kwentang asawa. Upang makaiwas na siya sa ganong usapin, pinilit niya na kunin ang sandok. Ano ba? Sinabi na nga ako na ang magluluto. Gusto mong pakainin ng walang kwenta ang anak ko? Halatang wala kang magulang na nagpalaki sa'yo. Hay! Paano ka nga pala matuturuan ng maayos ng mga magulang mo? Iniwang ka lang sa tiyahin mo. Hindi na napigilan ni Leia na sumabog dahil sa mga salitang binitiwan ng biyenan niya. Matagal na niyang kinikimkim ang sama ng loob na ito. Ma, huwag niyo naman po sanang idamay ang mga magulang ko rito. Alam ko po na ayaw niyo sa akin. Pero sana naman bigyan niyo ako ng pagkakataon. Ginagawa ko naman po ang lahat para maging maayos tayo. Ayoko po ng ganito na nagkakagulo tayo. Wala akong pakialam. Simula nang dumating ka sa buhay ng anak ko, wala ka nang nagawang tama. Simula nang dumating ka sa pamilya namin, nagkandamalas-malas na kami. Bit-bit mo sa amin ang kamalasan ng pamilya mo. Wala kang kwenta. Masyado kang ilusyonada na akala mo makukuha mo talaga ng tuluyan sa akin ng anak ko. Buwisit ka. Galing ka lang sa latak. Opo, inaamin ko na hindi buo ang pamilya namin. Kaya nga po pinipilit ko na maging maayos ang sa atin. Dahil gusto ko naman pong maranasan ng anak namin na may buong pamilya. Pamilyang maayos at masaya. Ganon. Pinagtataasan mo na ako ng boses. Ito ang bagay sa'yong bastos ka. Para magtanda ka, walang yakang babae ka. Hinampas ni Luz ang hawak niyang sandok na kaninang pinanghahalo niya sa nilulutong ulam. Dahil sa pagsangga ni Leia ng kamay niya, dito ito tumama. Nagpapatuloy si Luz na hampasin siya dahil na rin sa gigil na nararamdaman niya. Nang matumba si Leia, doon niya ito pinaghihila ang buhok. Para bang matatanggalan ng anit ang manugang dahil sa ginagawa niya. Wala namang ibang nagawa si Leia kundi ang umiyak. Ayaw niyang gantihan ito.
Dahil baka pag nasaktan niya ito, magkaroon pa lalo ng problema. Sinalo niya ang lahat ng masasakit na salita at sakit ng bawat sabunot. Hayan! Tama lang sa'yo yung nasasaktan ka! Para magtanda kang bastos ka! Anong karapatan mong pagtaasan ako ng boses? Wala kang karapatan na bastusin ako sa sarili kong pamamahay dahil kahit na anong oras pwede kitang palayasin dito. Ang kapal ng mukha mo! Tandaan mo, wala ka kung wala ang anak ko. Pinulot ko lang naman niya sa basura mong pamilya. Pinagtiyagaan ka namin dito, hindi para sagot-sagutin ako. Paano? Wala kang magulang na dumisiplina sa'yo. Kaya ka inabandona ng mga magulang mo dahil walang may gusto sa'yo. Tingnan mo, ang nanay mo masaya sa bago niyang pamilya. Ang tatay mo bumubuo na rin ng kanya. Habang ikaw andito, pinagsisiksikan ng sarili mo sa anak ko. Wala kang kwenta. Hindi kita titigilan hanggat hindi kita nakakalbo. Ipinagpatuloy ni Luz ang pagsampal, pananabunot at ang paghampas ng sandok kay Leia. Ayaw niyang tumigil na parabang gusto na niyang patayin ngayon ang manugang niya. Tumigil lang siya nang narinig niyang umiyak ang sanggol. Pasalamat ka, may awa pa ako natitira para tigilan ka. Pero alam mo bang nanginginig ang laman ko sa kabastusan mo? Kung hindi lang ako makukulong baka napatay na kita. Wala kang kwentang tao. Gigil na gigil talaga ako sa'yo. Lumayas ka sa harapan ko, baka hindi ako makapagtimpi. Tanging iyak lang ang nagawa ni Leia. Nahihirapan siyang makahinga dahil sa sobrang bigat ng kanyang dibdib. Masakit din ang ibang bahagi ng katawan niya dahil sa pambubugbog ng kanyang biyenan. Simula nang pumasok si Leia sa kwarto ay hindi na siya lumabas hanggang sa sumapit na ang gabi. Umuwi na si Steve at nagtataka ito kung anong nangyayari sa loob ng bahay. Pakiramdam niya kasi ay may kakaibang nangyari. Bakit hindi mo tanungin ang walang kwenta mong asawa? Ayun, puntahan mo sa kwarto ninyo. Patay na yata yun, hindi na lumalabas. Bakit po? May nangyari ba sa kanya? Nadisiplina ko lang. Mukhang nagtampo. Wala naman akong oras na suyuin siya. Puntahan mo ron. Oo nga pala, nakahain na ang pagkain. Naghanda ako ng paborito mong ulam. Hindi na yon pinansin ni Steve. Agad siyang nagtungo sa asawa niya kung saan natagpuan niya itong umiiyak. Tulog ang anak nila, kaya mahinang pag-iyak lang ang nagagawa ni Leia. Nang mapansin ni Steve ang mga sugat sa katawan ng asawa niya, tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Pero hindi sumagot si Leia. Ayaw niya na magsimula ito ng away ng mag-ina. Ngunit mukhang alam na ng asawa niya ang ibig sabihin nito. Kaya galit na nagtungo si Steve sa kwarto ng kanyang ina. Ma! Ma! Buksan niyo ang pinto! Ano bang nangyayari, anak? Bakit ba ang lakas mong kumatok? Alam mong patulog na kami ha. Maaga pang papasok ang mga kapatid mo bukas. Halata sa mukha ni Steve ang galit, ngunit may pagtitimpi. Ma, ano naman pong ginawa niyo kay Leia? Bakit may mga pasasya sa katawan? Mukhang nagsumbong na sa'yo ang walang kwenta mong asawa. Malamang didisiplina ko lang siya. Ang kapal ng mukha niya na sagutin ako? Oh, anong kasinungalingan na naman ang sinabi niya sa'yo? Ano, sa kanya ka mas maniniwala? Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Nahahaluan ka na ng kawalang hiyaan ng babae na yon. Nagiging bastos ka na rin. Wala po siyang sinabi sa akin. Pero maalam ko na may kinalaman ka rito. Alam niyo naman po na bagong panganak lang ang asawa ko eh. Bakit naman kailangan niyo siyang pagbuhatan ng kamay? Kilala ko ang asawa ko, hindi ka po niyan kayang bastusin. Kilala mo ang asawa mo? Eh kami ang kasama niya sa araw-araw. Kung alam mo lang kung gaano ka walang modo yan. Tingnan mo na lang, nahahawa ka na sa kanya. Nagiging bastos ka na rin. Sumasagot ka na sa akin. Sige, yung babae mo ang kampihan mo. Hindi ko alam kung saan kayo pupuluting dalawa. Hindi nagpatinag si Luz sa galit. Ang lahat ng ito ay pilit niyang isinisisi kay Leia. Para bang nanunuot ang galit niya rito na kahit anong pagpapakita sa kanya nito ng mabuti ay hindi niya kayang tanggapin. Alis na kami rito. Bubukod na kami. Kesa ganitong ginagawa niyo sa asawa ko. Hindi naman po makatarungan to. Alam ko na galit ka sa nanay niya dahil iniwan tayo ni tatay. Pero wala pong kasalanan dun si Leia. Huwag niyo naman pong ipamukha sa kanya palagi ang pagkakamali ng nanay niya. Mabait si Leia, ma. Kung binibigyan mo lang sana siya ng pagkakataon. Nakikita ko naman na ginagawa niya ang lahat eh. Natigilan si Steve matapos siyang sampalin ng kanyang ina.
Sandaling katahimikan ang bumalot sa loob ng bahay. Kasunod ang mabibigat na paghinga dulot ng galit. Wala kang modo! Halatang nalaso na ng babae mo yung utak mo! Hindi mo na ako ginagalang bilang ina mo! Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko at kahit na anong mangyari, hindi mawawala ang galit ko sa kanya! Dahil wala naman talaga siyang kwentang babae. At ngayon, mas lalo niya lang pinapatunayan na hindi siya karapat-dapat sa'yo dahil binabago niya ang ugali mo! Bubukod na muna kami. Mas maganda siguro na malayo kami para hindi tayo magkagulo ng ganito. Nanay ko kayo at hindi ko po intensyon na mabastos ko kayo. Pero sana inuunawa niyo rin po ako at galangin niyo ang ina ng anak ko. Sorry ma, sorry po. Pero hindi ko na po kayang magtiis ng ganito. Mahal ko kayo, pero mahal ko rin ang asawa ko. Ngayon talagang gusto mong piliin ang babae na yon. Sige, tingnan natin kung hanggang saan mo kayang panindigan yung pagmamahal mo sa kanya. Malalaman mo rin kung anong klaseng babae siya. Hindi po ako namimili. Ginagawa ko lang po kung ano mas makakabuti sa pamilya natin at sa pamilyang binubuo namin. Sorry ma. Matapos itong sabihin ni Steve ay umalis siya sa harapan ng kanyang ina. Nang gabing yon ay tinuloy ni Steve na umalis. Nagpaalam pa siya sa kanyang ina, ngunit hindi siya nito hinarap. Maging si Leia ay humingi ng tawad kay Luz. Dahil ayaw niyang umalis sila na dala ang samaan ng loob sa mag-ina dahil mabigat ito sa pakiramdam. Ngunit walang naging tugon si Luz. Ilang linggo ang lumipas, hindi nagparamdam sina Steve at Leia, ngunit nagpapadala pa rin sila ng pera na magagamit sa bahay. Simula kasi nang iwan sila ng kanilang ama, si Steve na ang bumuhay sa pamilya nila. Kaya bitbit niya pa rin ang responsibilidad na yon at wala namang problema kay Leia. Hanggang umabot ang ilang buwan, hindi pa rin bumabalik si Steve. Sa halip na makapag-isip ng kamaliang nagawa ang kanyang ina, mas lalo siyang nanggagalaiti sa galit kay Leia. Ilang beses niya ring isinumpa ang manugang. Talagang hindi na nagpakita ang anak ko sa akin. Inilayo na siya ng babaeng yon. Hindi ako papayag. Alam kong nilalaso ng walang kwentang babaeng yun ang utak ng anak ko. Kailangan kong gumawa ng paraan. At ano naman ang naisip mong gawin? Alangan namang ipakulam mo yun. Sandaling natahimik si Luz at napaisip. Mukhang sumang-ayon siya sa naisip ng kumari niya. Tama ka. Ipapakulam ko siya para naman makabawi ako sa kanya. Seryoso ka ba sa naiisip mo, Luz? Kilabutan ka naman. Alam mong maaaring may malaking balik sa'yo kapag nagkataon. Saka nanay ng apo mo yun. Bakit mo naman ipakukulam? Maawa ka naman. Bakit? Tama lang din naman sa kanya yon. Baka sa ganung paraan mabawi ko ang anak ko at ang apo ko. Mahabag ka naman, Mare. Ay, ano bang nasabi ko? Bakit ba lumabas sa bibig ko ang pagpapakulam? Hindi ko naman alam na aabot sa ganyan ang galit mo sa manugang mo. Pag-isipan mo muna maigi, Mare. Kasi alam ko mabubuti sila. Kaya lang naman sila umalis dito ay para siguro bigyan ka ng oras na ma-realize ang mga mali mo. Talagang ako pa ang mali? Ako na ang naagrabyado. Lumalayo na ang anak ko sa akin. Ako pa ang lumalabas na masama? Huwag mong pangunahan ng galit ang mga desisyon mo. Diyan kadalasan nagkakaroon ng malaking pagsisisi ang mga tao. Hindi na pinakinggan ni Luz ang kumari niya. May bali-balita na may isang magaling na mangkukulam sa lugar nila, kaya ito ang naisipan niyang puntahan. Yun na lang ang tanging paraan para makuha niya pabalik ang anak niya. Hindi niya rin kasi alam kung saan ba lumipat na bahay ang dalawa. Nang makapunta siya sa mangkukulam, tinanong si Luz kung anong klaseng kulam ang nais niyang gawin. Iba't iba ang maaari niyang pagpilian. Meron na magbibigay ng sakit, aksidente, at meron din upang paghiwalayin ang magkarelasyon. At ang huli ang napili niya. Kailangan niya lang makakuha ng gamit na nag-uugnay sa dalawang tao na nais niyang paghiwalayin. Dito ay medyo nahirapan si Luz dahil may kakaunti pang mga gamit na naiwan ng dalawa sa kwarto. Doon siya naghalungkat, kung saan niya nakuha ang litrato ng mag-asawa. Ito ang ibinigay niya sa mangkukulam. Sa gamit ng itim na kandila at mga ritual at simbolo, naisakatuparan ang pangungulam. Kailangan na lang maghintay ni Luz na umepekto ito.
Anong ginawa mo? Talagang tinuloy mo nang ipakulam si Leia? Paano naman kapag nagkasakit yun? Alam naman natin na anak mo pa rin ang mahihirapan. Ano ka ba naman, Mare? Mukha ba ako masamang tao? Siyempre hindi ko yung ginawa. Hahayaan ko na lang ang anak ko na bumalik sa bahay. Alam ko naman na mapagtatanturi niya na walang kwenta ang napangasawa niya. Tingnan mo, sa mga susunod na araw andito na yon at hihingi ng tawad sa akin. Sigurado ka ba? Bakit mo naman nasabi na babalik si Steve? Anong ginawa mo? Nararamdaman ko lang bilang isang ina. Kilala ko ang anak ko. Hindi nun kayang manatili sa ganong klase ng babae. Baka sa mga araw na to mapagtanto niya na napikot lang talaga siya ng malandi na yon. Habang nagkukwentuhan ang dalawa, may napansin si Mercy na palapit sa kanila. Pinagmasdan pa niya yon hanggang sa itinuro niya. Teka, si Steve ba yan? Oo nga, si Steve nga! Ayan na, Mare! Bumalik na ang anak mo! Paano nangyari yun? Sabi ko sa'yo sino ba namang hindi lalayas kung gano'n na mapapangasawa mo? Walang kwentang babae ba naman? Alam ko na talagang babalik yan dahil hindi niyang kaya na wala ako. Ako pa rin ang kanyang ina. Sa akin pa rin yan mananatili. Agad na nilapitan ni Luz ang kanyang anak. May bit-bit itong isang bag na naglalaman ng mga gamit niya. Nang makapasok sila sa bahay, doon sinabi ni Steve na nakipaghiwalay na siya kay Leia at nais niyang mamuhay na malayo rito. Hindi naman pinahalata ni Luz ang tuwa na nararamdaman niya dahil umepekto ang kulam na ginawa niya para mapaghiwalay ang dalawa. Isang araw pa lang ang lumilipas, nagparamdam na sa kanila si Leia. Bit-bit nito ang anak nila, nagtungo siya sa bahay ng biyenan. Ano bang ginagawa mo rito? Dinala mo pa yung apo ko, akin na yan. Baka mamaya magkasakit pa yan sa ginagawa mo. Ma, andyan po ba si Steve? Baka po pwede ko siyang makausap. Bigla na lang siyang umalis sa bahay Baka po matulungan niyo ko. Parang awa niyo na po. Kailangan ko po ang asawa ko, Ma. Anong maitutulong ko? Mainam nga na naghiwalay na kayo Natauhan din ang anak ko sa kung sinong babae ang kinasama niya. Malamang naging katulad ka rin ng nanay mo na malandi. Kapapanganak mo lang siguro ng lalaki ka na kaagad. Kawawa naman ang apo ko sa'yo. Ibigay mo sa akin ang bata. Hindi ko po iiwan dito ang anak ko. Gusto ko makausap ang asawa ko. Kailangan po namin maayos ang pamilya namin. Hindi naman po kami nagkaroon ng problema. Masaya naman po kami Baka po andyan siya. Wala po siya sa trabaho niya Galing na po ako ron. Sige na po, Ma. Parang awa mo na po. Hindi nakaramdam ng kahit na anong awa si Luz. Sa halip ay pinagsarahan niya ito ng pinto. Dinig pa ang pagkatok at pagmamakaawa ni Leia, ngunit naging bingi siya sa mga hinaing nito. Hanggang nasa ilalim ng itim na mahika si Steve, mapapanatag siyang hindi nito babalikan ang babaeng yun. Hindi umalis si Leia hanggang sa sumapit na ang gabi. Maging si Steve ay hindi pa rin nakakauwi ng bahay nila. Ma, sige na po. Maawa ka na po sa anak namin. Kailangan ko pong makausap ang asawa ko. Sige na po. Sinabi ko na sa'yo, wala kang mapapala rito. Kung gusto mo, iwan mo sa amin ang apo ko at ako na ang magpapalaki sa kanya. Mamuhay ka na lang na malayo sa anak ko. Hindi ka na nga niya kailangan. Hindi ka ba nakakaintindi? Huwag mong dalhin dito ang pagiging tanga mo. Lumayas ka na rito. Baka malasim pa ang bahay ko. Babalik po ako bukas para po makapag-usap kami ni Steve. Tulungan niyo naman po sana ako, Ma. Ay, bahala ka sa gusto mo. Mapagod kang magpabalik-balik dito, hindi mo mababawi ang anak ko. Isa pa, huwag mo akong tawaging mama dahil hindi ko yon matatanggap. Walang nagawa si Leia kundi ang umalis na lang. Hindi siya mawawala ng pag-asa hanggat hindi niya nakakausap ang asawa niya. Para ito sa kapakanan ng kanilang pamilya. Hindi siya makakapayag na basta na lang ito masisira. 10 oras na ng gabi nang makauwi si Steve. Nabulabog silang lahat sa bahay dahil sa ingay ng mga gamit na nagbagsakan. Diyos ko! Anong nangyayari, anak ko? Bakit ka ba nagwawala? Teka, tigilan mo yan! Bitawan mo yan, Steve! Baka makasakit ka pa! Bakit bang kalat sa bahay na to? Wala bang kwenta ang mga nakatira dito at hindi man lang marunong magligpit? Wisit naman. Tumabi ka dyan! Ano bang nangyayari sa'yo? Lasing ka ba?
Wala kang pakialam kung lasing ako ha. Buhay ko to. Binata na ako at ine-enjoy ko ang buhay ko. Kailan ka pa natutong magbisyo ng ganyan? Ano, yan ba ang natutunan mo sa kasasama mo sa babae mo? Tinuruan ka pa talaga niyang maging lasenggo? Manahimik kang matanda ka kung ayaw mo makatingin sa akin ha. Sabi nga dyan, tutulog na ako. Sabi, parang harang ka pa. Itinulak ni Steve ang kanyang ina na para bang wala lang. Dahil sa pagkabigla ni Luz sa inaasta ng kanyang anak, natulala lang siya at hindi makapaniwala. Naaalala niya ang dati niyang asawa, kung paano ito umasta noong nagsasama pa lang sila. Dahil sa nakikita niya, si Leia na naman ang sinisisi niya. Dahil hindi mangyayaring magkaroon ng bisyo ang anak niya kung hindi ito tinuruan ni Leia. Habang pinipilit ni Luz na itago ang anak niya, mas lalo namang lumalala ang nagiging ugali nito. Isang beses ay umabot ng gabi ang paghihintay ni Leia sa asawa niya. At talagang pinagpipilitan mo pa rin ang sarili mo rito? Umalis ka na! Tamang dito na muna sa amin ng bata. Sige na, bago ka pa maabutan ng anak ko. Alam mo ba kung anong nangyayari sa kanya? Napapariwara na siya. Kung nakikita mo lang ang masamang impluensya mo sa kanya. Hay nako! Nabalitaan ko po na hindi na siya pumapasok sa trabaho at napapadalas ang pakikipagbarkada niya. Kaya nga po, gusto ko siyang maabutan ngayon para makausap. Huwag mo nang gatungan pa ang ginagawang kalayawan ng anak ko. Sinusubukan kong mapabago siya, kaya utang na loob naman, Leia. Tantanan mo na siya. Napapadalas na ang pakikipagbarkada niya eh. Napapariwara ang buhay ng anak ko dahil sa'yo. Alam ko pong may nangyayari kay Steve. Hindi po ako may kagagawan nito. Alam ko po na makakaya ko pa po siyang mapabago. Please ma, hayaan niyo naman po ako makausap ang asawa ko. Para na rin po ito sa kapakanan ng anak namin. Ngumiwi lang si Luz habang nakatingin sa manugang niya. Umiiling pa ito at hindi kumbinsido sa pagpapaawa ni Leia. Lahat ng kamalasang nangyayari sa kanila, lahat iyon ay kagagawa ni Leia. Inabot na ng kalaliman ng gabi nung dumating si Steve. Naghihintay si Leia sa labas ng bahay at kahit na malamok ay nagtiyaga siya. Habang si Luz naman ay nasa loob ng bahay kasama ang sanggol na mahimbing ang tulog. Mahal, mabuti na abutan kita. Lasing ka na naman. Ano ba nangyayari sa'yo? Tumabi ka. Umalis ka sa dinaraanan ko. Mahal, mag-usap tayo. Parang awa mo na. Pag-usapan natin kung ano bang naging problema natin, hindi yung ganyan ka. Habang nagsasalita si Leia ay binubuksan naman ni Luz ang pinto. Pumamewang pa siya habang nakikinig sa mga sinasabi ng manugang. Sige na, mahal. Maawa ka na. Para sa anak natin. Please. Huwag mo nga ako hawakan. Hiniwalayan na kita at ayoko na sa'yo. Wala kang kwentang babae at wala akong pakialam sa anak natin. Kung gusto mo, ipaampun mo na yung batang yan. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan ha. Sa katunayan ay kinatutuwa ni Luz ang naging reaksyon ng kanyang anak. Alam niya kung gaano kaepektibo ang ginawa niyang kulam para paghiwalayin ang dalawa. Galit na lang ang nararamdaman ni Steve sa asawa niya. Tama lang yan, anak. Huwag kang bumalik sa babae na yan. Tutulungan kitang makabangon ulit. Hindi ko hahayaan na tuluyan niyang masira ang buhay mo. Mas kilala kita dahil anak kita. Hindi katulad ng babae na yan na saglit ka lang nakasama. Nadala ka pa sa kasamaan. Ikaw, isa ka pa matanda ka. Wala ka rin naman kwentang babae, di ba? Kaya ka nga iniwan ni tatay dahil masyado kang bungangera. Parehas kayong dalawa. Tumabi ka nga dyan! Sabi! Sandaling natulala si Luz dahil sa inaasta ng kanyang anak. Dahil dito ay agad niyang sinundan si Steve, kasabay niyang pumasok sa loob si Leia. Dahil sa init ng ulo ni Steve, nagawa na naman niyang magbasag ng mga gamit. Lahat ng mahahawakan niya ay inihahagis niya. Nagdulot ito ng takot sa mga taong nakatira sa bahay nila. Ano bang ginagawa mo, Steve? Bakit ka ba nagwawala? Ilang beses mo na yung ginagawa ah. Tuwing umuwi ka ng bahay, ganyan ka. Wala kang ibang ginawa kundi ang mag-inom. Nagpapakalulong ka na sa bisyo mo. Mahal, tigilan mo na yan. Natatakot ang mga kapatid mo. Huwag ka namang ganyan. Kumalma ka naman, please.
Walang pinakinggan si Steve. Sumisigaw din siya habang nagbabasag ng mga gamit. Dahil sa nakikitang paglala ng pag-uugali ng anak, hindi na alam ni Luz ang dapat niyang gawin. Maaaring isa sa kanila ay masaktan nito. Nakita mo na ang ginawa mo sa anak ko? Tingnan mo kung gaano siya kamiserable. Kung hindi ka sana niya nakilala, hindi siya magkakaganyan. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Walang iya ka! Bakit po sa akin kayo nagagalit? Wala po akong ibang ginagawa. Kahit ako, hindi ko alam ang nangyayari sa kanya. Bigla na lang siya nagbago, kaya nga po pinipili ko kayong tulungan ako para maging maayos ito. Hindi po ako kalaban. Tulungan niyo po ako. Para rin po ito sa ikabubuti ng asawa ko. Para pong hindi ko na siya kilala. Parang ibang taong nakikita natin ngayon. Ma, pakinggan mo naman po ako kahit minsan. Manahimik ka! Tutulungan mo ang anak ko? Tingin mo ba ganun lang yung kadali? Kung hindi ka na lang sana dumating sa buhay niya, edi sana maayos ang kalagayan niya ngayon. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito eh. Sana nun pa lang nagawan ko na ng paraan na mailayo siya sa'yo. Malas kang babae ka! May sumpa ka! Habang nagtatalo ang dalawa at gumagawa ng ingay si Steve, bigla namang umiyak ang sanggol. Bumalot ang iyak nito sa loob ng bahay. Napansin nila na nagtakip ng tenga si Steve at halatang mas nakakagalit ito sa kanya. Ah! Ano bang ingay yun? Patahimikin nyo yan o papatayin ko yan! Pakiramdam nila ay hindi na si Steve ang kasama nila. Masyado na itong bayolente at walang kinikilala na kahit sino. Hindi pa rin tumitigil ang pag-iyak ng sanggol kahit na pinapatahan na ito ng kapatid ni Steve. Dahil sa inis ng lalaki, nagmamadali siyang lumapit sa bata habang may hawak siyang bakal. Nagtangka siyang ihampas ito sa sanggol pero agad na iniharang ni Leia ang katawan niya. Kaya sa kanya tumama ang ilang beses na paghampas. Tama na, mahal ko. Tigilan mo na yan. Nasasaktan na ako. Huwag mo hayaan na masaktan mo ang anak natin. Mahal ko. Anak, tigilan mo na yan. Natatamaan din pati ang mga kapatid mo. Ah! Anak, tama na! Ah! Wala nang pakialam pa si Steve kung sino ang matatamaan niya. Pansin na rin ang itim na bumabalot sa mga mata niya. Para bang may kumokontrol kay Steve na gawin yon at ang lakas niya ay walang kahit na sino ang kayang pumigil. Para siyang nasasaniba ng itim na elemento. Dahil sa takot ng mga kapatid ni Steve, humingi sila ng tulong sa mga kapitbahay nila. Doon lang may nakaawat sa kanya. Pero masyado siyang malakas kaya itinali nila ito. Sugatan naman sina Luz at Leia, pero mas malala ang naging tama ni Leia dahil balot niya ang anak niya na huwag masaktan. Diyos ko! Ang dami mong sugat, Leia! Akin na muna ang anak mo para magamot na muna. Ano bang nangyayari kay Steve? Bakit bigla na lang siya nagkaganyan? Dahil dyan sa walang kwenta niyang asawa. Kawawa naman ang anak ko. Hindi na sana siya napariwara ng ganyan kung hindi lang niya nakilala ang babae na to. Ano ka ba naman, Mare? Bakit ba palagi si Leia ang sinisisi mo? Nakita mo naman na wala sa katinuan ng anak mo. Para siyang sinasapian ng kung anumang elemento. Sigurado ka ba na hindi mo tinuloy ang pagpapakulam mo? Pagpapakulam po? Nagpakulam po kayo? Pinakulam niyo po ba kami ni Steve? Ano bang kulam ang sinasabi ninyo? Hindi ko yung gagawin. Bakit naman ako magpapakulam? Hindi yan epekto ng kahit na ano. Epekto mo yan bilang masamang asawa sa kanya. Ikaw ang dapat sisihin sa mga nangyayari sa anak ko. Dapat napatay ka na lang niya. Kahit na anong mangyari ay hindi aamin si Luz sa ginawa niya. Alam niya na wala naman magiging epekto ang kulam. Lalo na at ginawa niya yon para sa kapakanan ng kanyang anak. Si Leia lang ang tanging may kasalanan ng lahat. Ngunit hindi kumbinsido si Leia sa naging sagot sa kanya ng biyenan. Alam niyang gumamit ito ng itim na mahika. Ma, ano po ang ginawa niyo? Baka po maagapan pa natin si Steve. Nahihirapan na rin po siya. Hindi po ba kayo naaawa sa anak ninyo? Nakatali po siya habang patuloy na nagwawala. Sinabi na ngang wala akong ginawa sa kanya eh. Tingin mo ba ipapakulam ko ang sarili kong anak?
Dahil kung may ipapakulam ako rito, alam natin na ikaw yon para tuluyan ka nang mawala sa buhay namin. Oo nga, sana yun na lang ang ginawa ko. Ang ipakulam ka para ikaw ang nagsasakripisyo, hindi ang anak ko. Ano ka ba naman, Mare? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Leia. Nag-aalala rin siya para sa asawa niya. Bukas na bukas, magpapatawag ako ng albularyo para malaman natin kung ano bang nangyayari kay Steve. Hindi na. Huwag kayong magpapatawag ng albularyo. Alam kong magiging maayos ang anak ko. Ang intindihin nyo ay ang pagpapalaya sa babaeng ito. Ayoko makita siya rito. Paano magiging maayos ang anak ko kung palagi niyang makikita ang sumira ng buhay niya? Naging mataas pa rin ang pride ni Luz kahit sa mga panahon na ang anak na niya mismo ang nagsasakripisyo. Ang gusto niya ay tuluyang mapaalis si Leia para sa kagalingan ng anak niya. Lumilipas ang mga araw, nananatiling nakatali si Steve. Naging tampulan na rin sila ng mga bali-balita na nababaliw na ang anak ni Luz. Dahil dito, mas lalo lang nadadagdagan ang galit ni Luz sa manugang. Ano pang ginagawa mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yong umalis ka na rito? Nagluto na po pala ako ng pagkain. Kumain na po muna kayo. Mamaya na lang po ako. Mag-aalaga pa po ako kay baby. Tapos papakainin ko rin si Steve. Hindi nagpapakita ng kahit na anong galit si Leia. Mas pinagtutuunan niya ng pansin ng kanyang pamilya at kahit na nasasaktan na siya sa mga salita ng biyenan, mas pinapakita niya rito ang tunay na pagmamahal niya sa anak nito. Umabot ng linggo, napapansin din ang pangangayayat ni Steve. Wala sa kanila ang kinakausap nito. Sa halip ay palagi siyang nakasigaw at galit. Minsan pa nga ay idinudura niya kay Leia ang pagkain na isinusubo nito sa kanya. Nakakaramdam na ng pagod ang pamilya nila sa mga nangyayari. Ma, baka po pwedeng kayo muna ang magbantay kay baby. May papasukan po akong trabaho bukas. Diyan lang po yun sa may patahian. Wala pong mapagkukuhanan ng pera ngayon kaya kailangan ko pong magtrabaho para makatulong dito sa bahay. Pasensya na po kayo. Kailangan ko lang po talaga na magbabantay muna kay baby eh. Uwian naman po ako. Tapos kapag tanghali, ako po ang mag-aasikaso kay Steve para po makapagpahinga kayo. Bahala ka sa buhay mo. Mabuti naman at nakapag-isip ka na rin ng mga maitutulong mo sa pamilya namin. Hindi yung palagi ka nalang pabigat. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makuha ni Leia ang loob ng biyenan kahit na anong gawin niya. Ilang linggo na ang nagiging sakripisyo nila hanggang sa unti-unting nauubos ang mga gamit nila sa pagbebenta para lang may maipangtusto sila sa pang-araw-araw. Mas lalo ring lumalala ang pagiging bayolente ni Steve. May isang beses pa na nakawala siya sa pagkakagapos at sinakal ang kapatid niya. Mabuti na lang at may mga kapitbahay na nakaawat sa kanila. Muling naisipan ni Luz na bumalik sa mangkukulam. Anong nangyari sa anak ko? Bakit pagkatapos nilang maghiwalay nagkagano na siya? Ipinaliwanag ng mangkukulam kung ano ang kinahantungan ni Steve. Ito ay epekto ng kulam na ginawa niya para paghiwalayin ang dalawa. Hindi kinakaya ni Steve ang lakas ng puwersa nito at ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Dahil sa paglalaban ng pag-ibig at itim na mahika, gumagawa ito ng ibang epekto sa pag-uugali ni Steve. Kinokontrol ng mahika ang utak niya habang nilalabanan ng puso niya ang pagmamahal para sa asawa. Kung magtatagal pa ito, maaaring magdulot ito ng mas malalang epekto sa kanya, nahahantong sa kamatayan nito. Paano kung ang asawa na lang niya ang ipakulam ko? Pwede ba yon? Sa kanya na lang iba to lahat ng maaaring maramdaman ng anak ko? Dahil sa kanya naman talaga nagsimula ang lahat eh. Ibigay mo sa kanya ang kulam. Kahit na ipagpilitan ni Luz na ilipat ang kulam kay Leia, hindi pumayag ang mangkukulam. Dahil kapag nagkataon, hindi rin tatablan si Leia. Maaari itong mapunta mismo kay Luz. Dahil wala na rin siyang pagpipilian, nakiusap siya sa mangkukulam na alisin na ang ritual sa anak niya. Agad naman itong ginawa ng mangkukulam. Gumawa sila ng panibagong ritual. Ang naiisip na lang na paraan ni Luz ay ang pahirapan na lang si Leia. Hindi naman niya kailangan itong tanggapin kahit na magkabalikan pa sila ng anak niya.
Doon lang siya gagawa ng paraan para tuluyang magkahiwalay ang dalawa. Ngunit ilang linggo na ang lumipas, nagbago si Steve. Hindi na siya nagwawala, ngunit may malubha naman siyang karamdaman. Nanunuyo ang labi niya at mas lalong nangangayayat. Bakit naman nagkaganito ka, anak ko? Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Malas talaga yung napangasawa mo. Ma, huwag mo pong pagsalitaan ng ganyan ng asawa ko. Huwag mo nang ipagtanggol ang babaeng yon. Alam kong siya ang nagdala sa'yo ng sakit na ganito. Ay, gumaling ka lang talaga, palalayasin ko na ang babae na yon. Magpagaling ka na, anak. Kawawa naman si baby kapag hindi ka gumaling. Habang nag-uusap ang mag-ina ay dumating naman si Leia. Baka sa kanya ang pagod, ngunit patuloy siyang lumalaban para sa pamilya nila. Mahal ko, nandito na ako. Kamusta naman ang pakiramdam mo? May dala akong pagkain mo. Sana naman kumain ka na. Nag-aalala na ako sa pagpayat mo eh. Sus, kung hindi ka sana nakilala ng anak ko di sana maayos siya ngayon at malakas. Ma, sana po hindi natin to pinag-aawayan sa harapan ni Steve. Mas nakakasama po ito sa kalusugan niya. Kailan ka pa natuto ng ikabubuti ng anak ko? Ako ang kanyang ina kaya alam ko ang ginagawa ko. Asawa ka lang at sandali ka pa lang niyang nakikilala. Wala kang karapatan na pangaralan ako kung paano ko pinapatakbo ang pamilya ko. Pasensya na po kayo, Ma. Matuto kang ilugar ang sarili mo sa bahay na to. Tandaan mong ikaw ang nagdala ng kamalasan sa pamilya namin. Dapat ikaw na lang ang nakahandusay at naghihingalo na mamatay. Matapos itong sabihin ni Luz ay agad siyang umalis sa loob ng kwarto. Bit-bit ang sama ng loob. Ilang beses na siyang bumalik sa mangkukulam upang itanong kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin maayos ang kalagayan ng kanyang anak. Ang sinasabi lang ng mangkukulam ay ginawa na niya ang lahat para gumaling si Steve. Ngunit parang may isang kulang na hindi pa niya nagagawa na nagpapabigat ng ritual. Sa paglipas ng araw, nananatili pa rin ang kahirapan sa kanila dahil hindi man lang nila nakikitaan ng pag-ayos ng kalagayan si Steve. Ma, kain na po kayo. May nakahain na po. Si Steve at si Baby tulog na po. Hindi ako nagugutom. Hindi ako kakain. Baka kayo naman po ang magkasakit. Kapag sinabi kong hindi ako kakain, hindi ako kakain. Ano bang pakialam mo kung magkasakit ako? Hindi ba yun din naman ang gusto mo? Para wala na maging hadlang sa'yo na kunin ang anak ko? Sige, yun na lang ang ibibigay ko. Tutal, ayaw mo naman lubayan ang pamilya namin. Kahit kailan po, hindi ko naisipan yung mga sinasabi ninyo. Kahit po anong galit nyo, nananatili ako rito dahil mahal ko ang pamilya ko. Mahal ko ang asawa ko at ang anak namin. Kaya mahal ko rin ang pamilya na to. Ano po ba ang kailangan kong gawin para matanggap niyo ako? Wala kang dapat na gawin dahil kahit na anong gawin mo, hindi ko matatanggap na ikaw ang napangasawa ng anak ko. Hindi ka agad kumibo si Leia. Nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Dahil po ba ito sa nagawa ng nanay ko? Hindi ko po alam kung anong ginawa niya noon na paninira sa pamilya ninyo. Pero kung sa tingin niyo po, ako ang may kasalanan noon, patawarin niyo po ako. Kung gusto niyo pong lumuhod ako sa inyo ngayon, gagawin ko. Para lang mapatawad ninyo ang nanay ko. Ang gusto ko lang po ay maging buo ang pamilya namin at maging maayos ang kalalakihan ng pamilya ng anak ko. Dahil kahit minsan po, hindi ko naramdaman na magkaroon ng buong pamilya na tatanggap sa akin. Ayokong iparanas sa anak ko yun, na palagi niyang tatanungin kung anong mali sa mga magulang niya, na siya ba ang may kasalanan kaya sila nagkahiwalay. Siguro naman po, ayaw niyo rin na maramdaman ng apo ninyo ang naramdaman noon ni Steve, na iisang magulang lang ang kasama. Ngayon pinapamukha mo sa akin na ako na naman ang may mali rito. Kasalanan niyo ng nanay mo. Kung hindi siya naging kabit ng asawa ko, sana kasama namin siya nung nabubuhay pa siya. Huwag mo akong paandaran ng pagpapaawa mo ha. Hindi kita tatanggapin kahit na mamatay ka pa sa harapan ko. Lumuhod si Leia sa harapan ng kanyang biyenan. Alam ko po na bitbit ninyo ang sakit ng nakaraan. Pero sana po, huwag ninyong hayaan na maging dahilan ito para sa ikapapahamak ng pamilya ninyo. Patawad po sa lahat ng yon. Patawad po, Ma. Sa pagtatangka ni Leia na yakapin ang biyenan, agad itong umalis sa harapan niya.
Ilang araw din ang lumipas matapos ang usapan na yon. Nagiging mas malubha pa ang kalagayan ni Steve hanggang sa punto na nagpapaalam na ito sa kanyang asawa at sa kanyang ina. Habang nasa loob ng kwarto ang mag-ina, hindi napigilan ni Luz na maluha. Ma, pasensya na po kayo kung hindi ako naging mabuting anak sa inyo. At marami akong hindi naibigay sa pamilya ko. Hindi ko po alam ang itatagal ng buhay ko. Dahil gusto ko na rin pong sumuko. Pagod na ang katawan ko. Kapag nawala na po ako, sana po gabayan niyo ang mag-ina ko. Si baby Jack po. Sana'y makasama niya pa kayo ng mas matagal. At may isa pa po akong pakiusap sa inyo. Sana po magkaayos na kayo ni Leia. May iwan siya na mag-isang magtataguyod sa anak namin. Sana po huwag niyo siyang pahirapan. Wala siyang kasalanan sa lahat. Matagal na po nating alam na ayaw na sa atin ni tatay. Hindi lang ang nanay niya ang naging babae ni tatay. Hanggang sa tuluyan na niya tayong iwan. Mabait po si Leia. Kung bibigyan niyo lang ng pagkakataon na makita ang mga ginagawa niya, huling-hiling ko po na magkaayos na kayong dalawa. Kahit isang beses lang po bago ako mawala. Makita kong maayos ang pamilya na iiwan ko. Bumuhos ang luha sa loob ng bahay. Doon lang mas lalong naunawaan ni Luz ang lahat, na kahit anong gawin niya, kahit pakamatayan ang humadlang sa dalawa, mahal na mahal nila ang isa't isa. Marami ang naapektuhan dahil sa ginawa niyang pagkulam sa dalawa para tuluyan silang magkahiwalay. Hindi lang pala si Leia ang mawawalan dahil wala ring kasing sakit kapag siya na mismo ang maglilibing sa kanyang anak. Dahil sa naging kahilingan ni Steve, nagbigay pa ng 2 araw si Luz para isiping mabuti ang mga desisyon niya kung saan niya kinausap si Leia. May kailangan po ba kayo, Ma? Hinahanap niyo raw po ako. Mahal mo ba talaga ang anak ko? Mahal na mahal ko po si Steve. Kaya po ginagawa ko ang lahat para maipakita sa kanya na magiging maayos din siya at magiging maayos ang pamilya natin. Hindi nagsalita si Luz. Agad niyang niyakap si Leia. Nakaramdam ng init ng pagtanggap si Leia sa mga yakap na yon, kaya hindi na niya napigilan ang maiyak. Huwag niyo na pong isipin yon, Ma. Ang mahalaga po sa akin ay ang magkaayos na tayo at masimulan na po natin ang panibagong buhay kung saan masaya ang pamilya natin. Patawarin mo ko. Masyado akong naging makasarili dahil ayoko mawala sa akin ang anak ko. Ang hindi ko alam, ako na pala mismo ang gumagawa ng paraan para habang buhay siyang mawala sa akin. Ang akala ko kasi ako lang ang babaeng dapat magmahal sa kanya, kaya hindi ko matanggap na darating ang araw na bubuo na siya ng sarili niyang pamilya. Patawarin mo ko sa mga nasabi ko sa iyo noon. Ang daming masasakit na salita at mga pisikal na sakit ang naibigay ko sa iyo. Patawad, anak ko. Patawarin mo ko kung nagawa kong gumamit ng itim na mahika para lang paghiwalayin kayo. Ngayon na nakikita ko ang resulta, mas lalo ko lang palang binigyan ng pasakit ang anak ko. Dapat ay hinayaan ko siyang magmahal at tanggapin na kahit anong mangyari ay bubuo sila ng sarili nilang pamilya. Isa akong ina na dapat ay gagabay, hindi isang ina na pilit sisira sa kanila. Patawarin ninyo ako. Ginawa ko na ang lahat para mawala ang sumpa ng kulam, pero wala pa ring nagiging epekto. Patawad. Pagtanggap ang nagbigay ng dahilan para lumaya ang sumpa na kaakibat ng mga galit na nararamdaman ni Luz, at ang naging pagpapatawad naman ni Leia ang nagbigay ng panibagong liwanag sa kanilang pamilya. Sa paglipas ng mga araw, doon unti-unting umayos ang kalagayan ni Steve. Habang nagtutulungan ang kanyang ina at asawa sa pag-aasikaso sa kanya.
Wala na ang bangayan sa bahay. Mas nagiging malapit na rin ang dalawa sa isa't isa. Lalo na sa salitang pag-aalaga nila sa sanggol. Sa paglipas ng mga araw, naging tuluyan na rin ang paggaling ni Steve. Nagiging magaan na rin ang takbo ng kanilang pamumuhay. Nakakatuwa naman anak, maayos ka na ngayon. Tingnan mo oh, bumabalik na ang dati mong katawan. Halika, kumain na muna tayo. Leia anak, akin na muna si baby para makakain ka ng maayos. Magtabi na kayo ng asawa mo. Ay, okay po ma. Ako na po muna kay baby. Napuyat niya na po kayo kagabi eh. Kain na po tayo. Mahal ko, umupo ka na rito. Alam mo ba akong nagluto nito? Tinuruan na ako ni mama para makuha ang timpla niya. Para daw mas lumakas ka pang kumain. Mabuti nga nagiging maayos na ulit ako. Pwede na ulit ako magtrabaho. At masaya ako makita rin na nagiging maayos na kayong dalawa. Wala na akong naririnig na bangayan. Siyempre naman, naisip ko rin naman na tama ka nga. Mabuting asawa at ina si Leia. Nakita ko kung ano ang minahal mo sa kanya. At dahil mahal kita anak, dapat ko ring mahalin ang mahal mo. Ano ba yan? Mag-iiyakan na naman ba tayo? Hayaan na natin yan, tapos na po yan. Tara na, kumain na po tayo. Oo nga pala, nalabang ko na ang mga damit na dadalhin nyo sa bahay nyo. Kailan ba kayo babalik sa inuupahan nyo? Malapit lang ba yun dito? Itutulungan ko na kayo na maghakot ng ibang mga gamit. Opo ma, dyan lang yun sa kabilang kanto. Isasama po namin kayo para makita nyo. Para pwede po kayong pumunta ron. Maganda rin yun para kapag nasa trabaho ko, may makakasama si Leia sa bahay. Tapos pwede rin naman po kaming pumunta dito ni baby. Para po hindi nyo gaanong mamiss ang apo nyo. Hindi po ba ang saya? Salamat mga anak ko. Malalaki na nga kayo. Alam na ninyo ang responsibilidad na kaakibat ng pag-aasawa. Nakakatuwa naman. Pinag-usapan nila ang masasayang mga plano. Pumayag na rin naman si Luz na bumukod na ang dalawa dahil yun naman ang tama. Dahil bumubuo na sila ng kanilang sariling pamilya, dapat ay hayaan niya ang kanyang anak na maging responsable para sa pamilya nito. Lalo na ngayong lumalaki na ang kanilang anak. Simula ng mga araw na ito, naging maayos na ang kanilang mga samahan. Wala na ang galit at ang sumpa ng kulam. Hanggang sa lumaki na rin ang pamilya ni na Steve at Leia, na natili si Luz na nagbibigay ng gabay sa mga ito. Hanggang sa maging ang iba pang mga kapatid ni Steve ay nagkaroon na rin ng kanya-kanyang pamilya. Doon na pagtanto ni Luz ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang masaya at tunay na pamilya. May mga pagkakamali lang talaga sa nakaraan na magdudulot ng paggawa ng isang bagay na pagsisisihan nila. Ngunit hanggat may pagkakataon pang maiayos ang lahat, dapat ay maging matapang na harapin ito. Hindi na kailangan pang kumapit sa itim na mahika. Dahil minsan, ang kailangan lang ay ang pagtanggap.